Yan ang hindi inisip ng mga Marcos o itong si Romualdez. Kapag ma-impeach si VP Sara, game over sila dito kay Robin Padilla. Sa totoo lang, whether you like it or not. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, and we are live ngayon sa ating YouTube channel. At may panibago na naman tayong updates ngayon patungkol dito sa Makabayan Black ng si Franz Castro sa isinusulong nila na impeachment laban dito kay VP Sara. May 10 pledges na raw sila. Tapos sinabi pa nila, wala pang pumipirma sa kanila. Wala pang pumipirma. Oh, paano yan, Castro? Wala pang pumipirma sa mga pinakalap niyong pirma. Okay, yun, pag-usapan natin yan. Marami tayong topic ngayon, ha? Oh, pangalawa natin pag-usapan ay, ito, sinabi ko na ito dati nung nandun tayo sa Maynila. Si Senator Robin Padilla po, sa kampo po ng mga Duterte, gusto pong patakbuhin si Robin Padilla bilang Pangulo ng Pilipinas. President Robin Padilla. Ayan, yan ay ayon ni Attorney Panelo. Oh, kasi, nung time na may kadibate itong si Panelo, doon kay si Renato Reyes, nagdebate sila. Kung sakasakaling ma-impeach itong si VP Sara, at alam naman natin kapag ma-impeach si VP Sara, sa ating constitution po, hindi na siya pwedeng tumakbo in any position. So, ayan, kinausap na ni Attorney Panelo, si former President Duterte, na ang ipalit nila kay VP Sara ay si Robin Padilla. Yan. I-explain natin yan mamaya, ha? Yan ang pangalawa natin pag-uusapan. Kasi interesting ito matatakot talaga sila dito kay Robin Padilla. Pangatlo nating pag-uusapan ay ito binalita ito ng yung ating minamahal na istasyon na SMNI. Ito raw si Romualdez, ginamit niya ang buong puwersa ng gobyerno para sa kanyang ambisyon na maging presidente. Yan, pag-usapan din natin yan, para alam ng taong bayan kung ano itong mga palihim na diskarte ni Martin Romualdez para lang sa kanyang ambisyon na maging presidente. Yan, pangatlo natin pag-usapan. At last but not the least na ating pag-usapan ngayon, ito, nakakamangha pero totoo naman kasi, ang pagiging mahinang leader ni Bongbong Marcos, ito yung dahilan kung bakit binubuli tayo ng ibang bansa. Kasi sa panahon po ni former President Duterte, alam po ng buong mundo na strong leader itong si former President Duterte. Kaya nga, grabe yung respeto ng mga leaders ng buong bansa. Pero ngayon, nakikita ng buong mundo na talagang weak itong si Bongbong Marcos. Okay, yan, pag-usapan din natin yan. Mahalaga yan para you will understand the comparison between Duterte and itong si Marcos. Okay? Pero bago natin yan pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay, so simulan na natin yung ating pag-uusapan. Ito nga, nag-vlog tayo dito last week na posible na si Robin Padilla ang papalit kay VP Sara sa 2028. Kasi kung magtagumpay sila na ma-impeach si VP Sara, ang impeachment po, nakasaad sa ating konstitusyon, hindi na pwedeng tumakbo in any position. Okay? So, ang mangyayari sa kampo po ng mga Duterte, ang gusto nilang patakbuhin, si Robin Padilla. Okay? Yan ang sabi ni Attorney Panelo. Ngayon, kinonfirm na yon ang magiging second plan nila. Okay? I don't know. Panuorin natin itong video na ito kung nagkausap na ba si Panelo at si former President Duterte patungkol dito. O sumang-ayon ba si Tatay Digong dito? Kasi ako po, si Robin Padilla sa aking tingin, number 1 siya last 2022 election sa senatorial. Diba? Meaning to say, marami po ang gusto ni Robin Padilla. Kung sa tanong na kaya ba ni Robin Padilla na maging presidente ng Pilipinas? Which is, I agree with Attorney Panelo na kaya niya. Because si Robin Padilla po, grabe ang kanyang pagmamahal ng taong bayan, especially the flag of the Philippines, ang bayan natin, ang bansang Pilipinas, mahal na mahal ni Robin Padilla. At isa pa, si Robin po, sabi ni Attorney Panelo, may common sense. Ano bang ibig sabihin doon? Kagaya ng mga leadership ng mga Duterte. Halos naman lahat yun common sense lang
'Di ba? Kung alam mong mali, bakit nyo gagawin? Kung alam nyong tama, yun. Ano natin? Paramihin natin yung mga tama. 'Di ba? Ganon si Robin Padilla eh. Hindi ito abogado, hindi naman ito pero nag-aaral ng batas. And I know kung mapresidente itong si Robin Padilla, ito paningin ko lang ito ha. This is my own opinion. Kung sakasakaling manalo si Robin Padilla, which is malayo pa naman yan ng 2028 election, kung manalo siya ha, kasi wala na pong choice ang PDP. Oh. So si Robin Padilla ang tatakbo. Kung manalo, let's say, dahil ini-endorso ni Tatay Digong, kung manalo si Robin Padilla, I know for sure natutulungan ito na maging advisor niya itong si Panelo at si former President Duterte. Di ba? Malaking tsansa yon. Kilala naman natin ito si Robin Padilla na naniniwala po sa mga prinsipyo ng mga Duterte. So meaning to say, lahat ng mga ginagawa ni former President Duterte bilang presidente noon, igagawin yan ulit ni Robin Padilla kung sakasakali. Diba? O heto, ipapakita ko ng balita nito para magre-react tayo. Naghahanda na ang kampo ng mga Duterte kung sakaling hindi makatatakbo. Alam ko sa inyo mga audience dito, hati tayo. Merong gusto kay Robin, merong ayaw. Okay? Pero ito lang po ay option kung sakasakaling matanggal si VP Sara. Kung ma-disqualify na si VP Sara. Yun lang naman eh. Okay? Pag-usapan din natin ito kasi you will never know what will happen in the future. Di ba? Si Vice President Sara Duterte sa halalan sa susunod na taon. Sa isang pahayag, sinabi ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Ito. Nag-uusap na kami ni Presidente, former President Rodrigo Roa Duterte. Pag yan, si VP Sara, pinakulong ninyo yan. Ang patatakbuhin namin si Robin Padilla. Pag si Robin Padilla, game over na. Diba? Yan ang sabi ni Atty. Panelo ha. Again, uulitin ko, nag-usap na kami ni President Duterte. Pag yan si VP Sara, pinakulong ninyo, yan ang patatakbuhin namin, si Robin Padilla. Alam niyo sa totoo lang, kung kagustuhan po, alam ko ha, kayo dito, merong iba dito ayaw kay Robin Padilla. Pero, ako po, mismo dito sa Donmar TV, ako na mismo ang mag-convince sa inyo. Kung si Tatay Digong na po ang magsabi na si Robin Padilla ang tumakbo, paniwalaan na natin. Dati, biktima na tayo dito eh. Nagpabudol na tayo. Sinabi noon ni Tatay Digong, sinabi noon ni former President Duterte, huwag niyong iboto si Bongbong Marcos dahil bangag. Hindi tayo naniniwala. Isa na ako doon. Parang, kasi si VP Sara, tandem ni Bongbong Marcos, kaya naboto ko si Marcos. Pero if only makinig tayo kay Tatay Digong, for the second time around, kung sasabihin ni Tatay Digong, na iboto natin si Robin Padilla, let's vote straight for Robin Padilla. I think FPRRD won't do that. Anong ibig sabihin? Camabel. Yung sabi ni Panelo na nga, si Tatay Digong na nga ang nagsasabi, si Robin Padilla ang ipapalit nila kay VP Sara kung sakasakaling ma-disqualify si VP Sara. Intindihin niyo naman yung ating topic. Hindi ko sinabing papalitanan niya. Ang sinasabi ko, kung ma-impeach si VP Sara, intindihin ko nyo nga yan. Kung ma-impeach si VP Sara, ang ipatakbo nila si Robin Padilla. Option yan. Di ba? So, tayo, kung si Tatay Digong natin ang nagsabi na iboto nyo si Robin Padilla bilang presidente, this time, maniniwala na tayo. Kasi nung una, hindi natin sinunod eh. Tama nga itong sinabi ni Migs Duhina, walang mali sa mga sinasabi ni Tatay Digong noon. Diba? If only nakinig tayo kay Tatay Digong na bangag si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos is a weak leader. Lahat ng mga sinasabi ni Duterte nagkatotoo. Now this time, kung sasabihin ni Duterte na si Robin Padilla ang patatakbuhing presidente, maniniwala na tayo. Okay? Yun ang sa akin. Bilang Donmar TV, sa mga audience na nanonood dito, yun ang makonvince ko sa inyo. Sundin natin kung ano yung sabi ng Tatay Digong natin. Okay? Sundin natin. Kasi si Tatay Digong ang nagsasabi eh. That's ayon kay Atty. Panelo. Sundin natin. Kilala natin si Tatay Digong na kapag siya yung magsabi, alam niya yung kanyang ginagawa. Diba? Akala natin noon, yan ang pinagsisihan ko eh. Aaminin ko talaga yan. Hindi naman tayo perfecto. Pinagsisihan ko. Akala ko, nung sinabi ni Tatay Digong dati na si BBM bangag, si BBM weak leader, akala ko kasi strategy lang yon, ganoon ganyan. Pero hindi. Si Tatay Digong po, once magbitiw yan ng salita, grabe yan.
This time, paniwalaan na natin, okay? Paniwalaan na natin this time. O, sabi ni Reyka Vlog, tama ka sir, if ever lang naman yan. Qualify kasi si Robin sapagkat may pagmahal si Robin sa Pilipino. Correct. Diba? O, patuloy. Na nag-usap na sila ni former President Rodrigo Duterte at plano nilang patakbuhin. Hindi ito final. Yes, Mix Doina, hindi pa ito final. Siyempre, gusto natin si BP Sara talaga. E paano kung ma-disqualify si BP Sara? Alam nyo naman na itong mga attorney, si attorney Panelo, si Duterte, attorney rin yan, abogado rin yan. Sumusunod lang yan sa batas. Oh. Di ba? Sumusunod lang yan sila sa batas. Kung hindi na talaga pwede si BP Sara, bakit naman pipilitin natin? Disqualify nga siya sa dahil di na pwede. Di ba? So, yung option si Robin Padilla. Si Senator Robin Padilla bilang Pangulo sa 2028 kung madidisqualify si Vice President Sara Duterte sakaling matalo sa impeachment trial. Tiwala si Panelo na malaki ang tsansa na manalo ni Senator Padilla kung itong ipapalit nila kay BP Sara. Anya, nakausap na niya si Senator Padilla tungkol dito at speechless umano ang senador sa plano ng I would understand kung bakit speechless itong si Robin Padilla. Hindi siguro lubos maisip ni Robin Padilla na siya yung tinuro ni Duterte bilang kapalit ni VP Sara. Wala kasing iba eh. When it comes to popularity, nandyan kay Robin Padilla. When it comes to politician na may puso, na kay Robin Padilla. Di ba? At alam nyo, marami pa rin itong mga kaibigan. Ito yung hindi inisip ng mga Marcos, itong mga loyalista, itong mga dilawista. Si Robin Padilla po, lahat ng mga DDS, syempre, ng mga supporters ni Tatay Digong, boboto yan lahat kay Robin. And it's not only the DDS who will vote kay Robin Padilla. Remember, Robin Padilla, galing ito ng ABS-CBN. Talent ito ng ABS-CBN. Ano yung ABS-CBN? Ang ABS-CBN, dilaw yan. So meaning to say, si Robin Padilla po, marami po siyang mga kaibigang dilaw. Eh syempre, boboto rin yun. Dagdag rin yun. It will take a lot of numbers also. Diba? Tingnan nyo yung nangyari sa Senado. Nag-number 1 si Robin. Dahil ang butante, bumoto yung some of mga DDS doon kay Robin. Mga dilaw rin bumoto kay Robin. Kasi kilala nila si Robin eh. Kilala nila si Robin. So, yan ang hindi inisip ng mga Marcos o itong si Romualdez. Kapag ma-impeach si BP Sara, game over sila dito kay Robin Padilla. Sa totoo lang, whether you like it or not. Yang partido. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman